Alam na natin yung ganap, 'di ba? Na nagbanggaan nga. At napag-usapan na rin natin yung kahapon. Pero this is an update. Kasi kahapon, mga kotsero, ang nagsasalita pa lang, kahapon, yung DFA. Wala pa yung statement ni presidente. Kanina, naglabas na siya ng kanyang sariling statement. The BBBM. Tungkol dun sa nangyari nga dito sa West Philippine Sea, yung banggaan. Yung banggaan. Tapos yung pilit na pagpapalubog. Sabi naman, hindi naman daw pinapalubog. Sabi ng Army, sinisira lang daw yung makina para hindi na tumakbo. parang, parang hindi ko makita which is worse. Parang pareho siyang masama. But anyway, tapos yung injury na na-sustain ng ating mga citizens, nung mga nakasakay doon sa bangka. Tapos ano pa ba? Daming issues nito Matindi-tindi itong issues na ito Ngayon, mga kotsero, nagsalita na nga si BBBM. Nagsalita na siya. Etong sinabi niya. Yan. Marcos views China's aggression with great alarm. At tayo ay magpa-file ng another diplomatic protest. Okay. Ito yung balita tungkol dyan. Uy. Game. Julius, pumalag nga si Pangulong Bongbong Marcos sa panibagong pangaharas ng China sa ating mga barko at panghihimasok nito sa ating teritoryo. Tiniyak ng Pangulo na ipoprotesta niya ang pinalalalang tensyon ng China sa West Philippine Sea. Ikinaalarma ni Pangulong Bongbong Marcos ang muling pangaharas ng China Coast Guard sa ating mga barko sa Ayungin Shoal kahapon. Partikular ang pambobomba ng tubig at pagbangga ng China Coast Guard sa mga barko ng Philippine Coast Guard na maghahatid lang dapat ng supply sa BRP Sierra Madre. We continue to view with great alarm this continuing dangerous maneuvers and dangerous actions that are being done against our seamen, our Coast Guard, and in this time they damaged the cargo ship and caused some injury to some of our seamen, and I think that we cannot view this in any way but in the most serious way. Magkasabi na naman ang mga tao dyan, sabihin, hindi naman trabaho ni BP Sara yung mag-comment tungkol sa West Philippine Sea. Hindi naman niya kasi talaga trabaho gumawa ng foreign policy. May desisyon na po ang Supreme Court dyan na ang foreign policy ay trabaho ng presidente. Wala talaga. Pero vice president siya. At hinalal siya ng 32, sabi nyo 32 million, but it's actually 31.8 million. Hinalal siya ng 31.8 million Filipinos. At bilang hinalal ng 31.8 million Filipinos, may obligasyon siya sa atin, hindi sa mga banyaga. May obligasyon siya sa atin na suportahan ng presidente dito sa issue na to. Nasaan ang suporta? Partida, di ba? Gusto ron niya mag-DND before? Department of National Defense. Mabuti na lang pala, hindi ikaw nasa DND. Buti na lang pala, hindi ikaw nasa DND. Buti si Secretary Gibo Chodoro ang nasa DND. Kasi siya alam niya ang gagawin niya. Kasi mga kotsero, ang threat po sa national security ng Pilipinas ay hindi lamang nasa CPP-NPA. Hindi lang yung CPP-NPA ang threat sa Pilipinas. Kasama to. So, against siya sa CPP-NPA, Communist Party of the Philippines, pero hindi siya against sa Chinese Communist Party. Kamusta naman ang consistency dyan?
Walang consistency. Tuloy natin. Ayon sa Pangulo, hindi pa man panahon para igiit ang Mutual Defense Treaty natin talaga. sa Amerika. Pero siniguro niyang ipoprotesta ng Pilipinas ang insidente. I do not think that it is the time or the reason to invoke the Mutual Defense Treaty. However, we continue to view with great alarm this continuing dangerous maneuvers and dangerous actions. We will make our objections known and hope that we can continue to communicate, to find a way so that such actions are no longer seen in the West Philippine Sea. Ikinabahala rin ng Pangulo ang anyay malinaw na pangihimasok ng mga research vessel ng China sa Benham Rice noong nakaraang linggo. This is a clear intrusion into Philippine maritime territory, and it is, as usual, of great concern. And I see it as absolutely unnecessary because if it is truly a research vessel, then we could have come to a very simple agreement that the research vessel will ply the waters and do the research that they need to do. Duda rin ng Pangulo sa pakay ng mga research vessel. There is a suspicion that they are not only research vessels. So again, this is a bit of an escalation of the tension that is present in the West Philippine Sea. Muli namang iginiit ng China na profesional at naaayon daw sa batas ang kanilang naging hakbang sa Ayungin Shoal. Muli raw binali ng Pilipinas ang pangako nito dahil sa pagpoprovoke o panguodyong umano at paglikha ng gulo na labag daw sa kanilang territorial sovereignty. Nasaan ba kasi yung pangako na yan? Tinanong yung mga presidente, wala. Oo, tinanong yung mga presidente, wala. From panahon ni tao dito, at si GMA nagsabi niya, hindi raw, wala raw siyang ganun. Si Joseph Estrada, wala rin daw siyang pinapangako. Of course, hindi natin matatanong si Panot Aquino. Si Digong ba naglabas ng statement? Parang di ko alam. Di ko naramdaman yun. Parang di ko alam yung kay Digong. Well, di nga naglabas ng jet ski. Nasa China, si Digong noon. O baka si Digong inangako. Kaya pala. Tingnan natin. Duterte camp says he made no promise to remove BRP Sierra Madre Farm Ayungin. Yun. Ang nagsalita, si Salvador Medialdea. Yun. Siya ang nagsabi. Kasi si Erap tsaka si Gloria, dininay talaga nila yan. Tapos, si Digong hindi siya nag-comment. Ang nag-comment, si Salvador Medialdea, which is his executive secretary. Tapos, sabi ni PBBM, hindi raw siya naglabas ng statement ng pangako. Pero kung meron mang ginawa, yung mga previous presidents, meron sila ipinangako, something, wala na yun. Wala na yun. Nire-rescind na daw niya yun. Nire-rescind na. So, wala. So, si China, hindi makapag labas ng ebidensya, kahit pirma, kahit papeles, treaty, something, wala. Walang ganon. Walang papeles. Kiniklaim nila na nangako daw ang Pilipinas. Pero wala silang mapakitang papel. Parang pag-aangkin nila sa West Philippine Sea pero wala namang basis sa history. Oo, ganon. So, invento. Invento lang pala, invento. Oo. Invento lang pala, invento. Kasi otherwise, mga Kojero,
Kung nangako si Digong, edi binudol kayo ni Digong. Binudol na naman tayong lahat ni Digong. Si Duterte pala, ang budol. Duterte budol. Oo, sinabi niya, sa harap natin, wala siyang ginagawang ganon, pero baka may backdoor negotiation, something, di ba? Di natin alam eh. Baka may backdoor usapan. Hilig niyo sa mga backdoor ah. Baka may mga backdoor usapan na naganap. Kaso nga lang, si China nga, hindi rin makapagpakita. Wala. Budol. Digong budol. Scammer. Digong scammer. Tuloy natin. Muli namang hinimok ng China ang Pilipinas na itigil na ang mga paglabag na maaaring makakomplikado sa sitwasyon sa pinag-aagawang teritoryo. Julius, hindi pa malinaw kung kailan isusumite yung protesta laban sa China tungkol nga sa panibagong harassment na ito. Sa ngayon ay pauwi na ng Pilipinas ang Pangulo at inaasahang lalapag ang sinasakyan niyang eroplano sa Maynila bandang alas 11 ngayong gabi. Balik sa inyo. Meron pala ngayon. O, tignan natin, wait lang, tignan natin kung... Julius. Tignan natin kung merong ano. Di ba usually meron sila nung mga... what do you call this? Yung arrival speech. Wala rin. Ito. Arrival statement for... Okay. Good day, ladies and gentlemen, fellow Recorded. Sa Australia ginanap. Sa Australia binigay. for regional discussions for the year. My diverse sectors such as renewable energy. Wala pang bago. Wala pang bago. Wala pang bago, guys. Sorry. Ano meron dyan? Oh. Ay, ba't nangyayari sa chatroom? Ano nangyayari sa chatroom? RTVM? Tingnan natin sa RTVM. Wait. RTVM. That's RTVM. Mabagal to kasi sa RTVM. Nakakainis to eh. Hindi, yung arrival statement niya dito, recorded to sa Australia eh. Hindi ito yung paglapag na paglapag niya. Baka iba to. Oo. Bukas na lang. Parang ano eh, ayoko nung scripted eh. Gusto ko yung mga binibigla si PBBM eh. Kasi doon siya magandang sumagot pag binibigla siya. May DBS daw. Okay. May DBS daw. Okay. Enjoy. Enjoy. Enjoy ka dito. Baka inihimatay na yan. Kalmahan nyo lang. Baka mamaya atakihin sa puso yan. Okay. Anyway. Game. Tahan natin to. Although naglabas na ng statement si PBBM 2 days ago, alam nyo mga kotsero, feeling ko nga, I have a feeling, kaya medyo mas harsh ngayon ang ginawa ng China ay dahil sa mga statement ni PBBM sa Australia. Dahil sa mga sinabi ni PBBM sa Australia. Kasi, tulad nito, sabi niya, we pursue with the People's Republic of China comprehensive strategic cooperation founded on mutual respect and mutual benefit. But, our independent foreign policy, our independent foreign policy compels us to cooperate with them on matters where our interests align. Maipagtulungan lang kami sa China kung saan magkakasundo ang aming mga interes. Sabi ni PBBM.
to respectfully disagree on areas where our view differ, and to push back when our sworn principles such as, what? Anong principles? Sovereignty, sovereign rights, and our jurisdiction in the West Philippine Sea are questioned or ignored. Yun na. Basta magkakasundo tayo kung saan tayo, yung interest natin, pasok. Pero pag ang usapan ay ang soberenya natin, ating sovereign karapatan natin sa West Philippine Sea, at ang jurisdiction natin sa West Philippine Sea, which by the way, mga kotsero, is in compliance with international law. Wala nang usap-usap dyan. Wala nang usap-usap dyan. Sorry. So, I have a feeling, mga kotsero, na etong si PBBM, etong mga statement na binitawan niya sa Australia. Starting, actually last week pa to nung nagpunta siya sa Parliament, sa Australian Parliament. Up until today. Kasi yung visit niya sa Australia, talagang niya dinreal talaga niya yung kahalagahan ng maritime cooperation sa Australia. Paulit-ulit siya doon, mga kotsero. Hindi niya talaga tinantanan yun. Imagine, mga kotsero, saan ka nakakita 20 maritime militia nakapalibot sa iisang barko ng Pilipinas? Overkill. In-overkill ng China, guys. Overkill. Napanood niyo ba yung press conference kanina ng NTF West Philippine Sea? Overkill, guys. Overkill. Isang barko, yung Onaiza May 1 yata yun O yung 4. Yung 4 yung nasira, di ba? O basta yun, isa sa mga barko. 20 yung nakapalibot. As in, iniikutan. Overkill. Overkill, guys. So ako, I'm convinced na isa sa mga bagay na ikinapikon ng Chinese Communist Party itong posisyon ni PBBM. Kasi alam nyo, mga kotsero, kung si Xi Digong to, wala, himod puwet na uli yun. Kung si Xi Digong to, wala, himod puwet na uli yun. Oo. Didilaan niya uli yung tumbong ni Xi Jinping. Himod puwet uli yun. Oo, ganon. Ganon ang mangyayari dyan. Himod puwet uli yun. Baka pag umutot pa si Xi Jinping, amoy-amoyin pa ni Xi Digong yun Kung kay Digong ginawa to, tapos ano idadahilan sa atin ni Digong? Ano yung dadahilan sa atin ni Digong? Tubig lang yan. Hayaan mo na yan. Tubig lang yan. Yan. Yun ang nga sabihin niya. Tubig lang yan. Bigyan natin sa kanila yan. Tubig lang yan. Ano pa sasabihin ni Digong? Isang missile lang yan. Ubos ang Pilipinas. Durog ang Pilipinas. Ang missile lang. Takutin pa tayo. Diba? Si political genius, master strategist, art of war, mahal naming Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Paano na paba yung acronym na to? Ganun. China is a superpower, brot. Isang missile lang yan. Hindi natin kaya yan, brot.
Ganon. Ganon yun. Kung si ano yun, kung si Xi Digong yun. Si Xi Digong. Wala. Eh, hindi nga niya naharap si Bongbong Marcos sa Davao eh. Expect niya pang ano, labanan niya si Xi Jinping. Come on. Oh, come on. Come on. Hmm. Alam mo, Bax, China will not go to war. They can't afford to go to war. They can't. They can't. Una, yung kanilang mga equipment na ipahiram na nila sa Russia. Marami silang naibigay sa China, sa Russia dahil sa Ukraine. So yung stockpile nila mukhang mababa na rin, number 1. Number 2, yung economy nila bagsak. Bagsak. For you to have a fighting chance sa isang gera, you need money. You need lots of money. Need lots of money. Hindi nga nila ma-bail out si Evergrande. Hindi nyo alam si Evergrande. O sa mga hindi nakakaalam kay Evergrande, malamang sa malamang yung mga Duterte Balahura supporters hindi alam yung nangyari kay Evergrande. Si Evergrande, yung real estate, yung pinakamalaking real estate company nila sa Japan, sa China. O bas kung di man na pinakamalaki, top 3 na malalaking real estate company sa Japan. Nalugi, bankrupt. Hindi na nila ma-bail out. Hindi na, wala na silang pera eh. Hindi na nila ma-bail out. Oh, that's one reason. Another reason kung bumagsak ang ekonomiya ng China ay dahil sa kanilang anti-espionage law. Kung kayo ay laging nandito sa ating sa ating channel, alam niyo na kung ano yung anti-espionage law. Kung Duterte Balahura supporter ka at ngayon mo lang narinig yan, i-research mo. pero yan, dahil dyan sa anti-espionage law. Natakot ang mga investors sa anti-espionage law, hindi na sila bumalik. Kaya ang foreign direct investments as of November 2023 ng China was in the negative. Negative 1 point something trillion. Negative. Marami ng planta sa China ang nagsara. Not even, hindi pa to yung mga foreign owned yung mga nasa mga local companies nagsara indefinitely. So hindi na lang mga young people ang unemployed. Maski yung mga dating employed, wala na silang work. Kaya they cannot afford to go to war. They cannot afford. Wala silang pera. Unless yung pera nila ay nanggagaling sa illegitimate means. Meaning, pinopondohan sila ng sindikato or, I don't know, whatever the case may be. Because war is expensive. Number 3 reason why they won't go to war. Because you cannot go to war against the whole world. Third superpower si Japan. Galit ang China. Kaaway ng China. South Korea, kaaway ang China. Australia, kaaway ang China. Amerika, syempre, kaaway ang China. Oh. Meron ka pang NATO. Kaaway ang China. So they cannot afford to go to war. Yung sinasabi ni Xi Digong, India pa pala. Yan, India. Kaaway ng China. So yung sinasabi ni Xi Digong na bobombahin tayo ng China pag lumaban tayo dyan sa West Philippine Sea. Nakakailang na ba tayo? Binomba na ba tayo ng China? Hindi, di ba?
Lang yan, ang liit-liit na bansa ng Taiwan, hindi nila mapasok eh. Puro panakot lang. Puro panakot. Papasukin namin kayo. Pag gusto nyo ng independence, hindi papayagan. Papasukin namin kayo, etc. etc. Oh, napasok na ba? Number 2, superpower in the world. Hindi mapasok ang napakaliit na bansa tulad ng Taiwan. They can't afford to do that. They can't afford a war. Hanggang tubig lang ang bomba. DJ Super Mario, hanggang tubig lang ang bomba. Yun. Ganun lang kasimple yun. They can't afford a war. They need money. Ang pwede lang nilang gawin ngayon is impluwensyahan yung ating political system. Paano mo ngayon i-impluwensyahan ang ating political system? Through the elections. Kaya pinopondohan nila, 'di ba? Nagsalita na nga si Enrile, yung anak ni Enrile, Katrina Enrile. Nagsalita na siya, pinopondohan. Alam nyo mga kotsero, hindi ako naniniwala si Martin Andanar, yung nagpopondo. Pinapadaan lang sa kanya yung pondo, I believe. Pinapadaan lang sa kanya, pero hindi siya nagpopondo. Pinapadaan kay Martin Andanar yung bayad sa mga bayarang vloggers. Si Badong, sinisisi ang foreign policy ni PBBM kaya daw konti pumapasok na FDI sa Pilipinas, takot daw investors dahil inakaaway ang China. Ba't alam mo, bobo talaga yan si Badong eh. Ba't nag-aalisan ng China yung foreign investors? Doesn't make sense. Kung takot sila sa Pilipinas dahil kaaway natin ang China, ba't sila nag-aalisan ng China? How stupid that is. Diba? So, paano? Walang pumapasok dito dahil sa natin, Constitution. That's it. That's the long and short of it. Tumutok na lang si Badong sa kakasinghot ng mga liig ng kung sino-sino. Baka doon siya magaling. So there. Diba? But anyway. So yun. So they won't go to war. They can't. They can't afford it. See, hindi ko man lang nga dito pinasok yung argumento ng kaalyado natin yung Amerika eh. Tsaka Japan. Tsaka Australia. Wala pa nga doon yung argumento na yun eh. Wala pa nga doon yung argumento na yun. Pero, baka maubos na yung microphone. Ba't ko siya padadalahan? Pag pinadalan ko siya, gusto ko makita kinakain niya talaga yung microphone. Pag pinadalan ko siya, gusto ko nguyain niya at dunukin niya yun. Video niya. Anyway, going back. Alatis. Anyway. So, yun. Another thing, mga kotsero, na kutob ko kung bakit galit na galit ngayon si China sa Pilipinas. Kasi, sumulat tayo ng Maritime Zones Act. Si Tolentino ang sumulat nito. Maritime Zones Act. So, si Francis Tolentino, sabi niya, the bill aims to declare the rights and entitlements of the Philippines over its maritime zones, which include its internal waters, archipelagic waters, territorial sea,
contiguous zone, exclusive economic zone, and continental shelf. Which is, mga kotsero, ito pong SB 2492 is in keeping with UNCLOS and our Constitution. Yan po ay naka-align sa ating Constitution. Not only that, pati UNCLOS. Kaya gigil na gigil ngayon dyan sa China. Anong sabi ni China? China firmly opposes Philippines approving of Maritime Zones Act. Kahapon, sabi ng China, as if naman may choice kayo. Wala kayong choice. Wala kayong choice, China. Hindi naman kami probinsya ng China eh. Si Xi Digong lang naman nag-isip na China, probinsya tayo ng China. Sabi ni Mao Ning, Mao said China noticed the relevant developments. The Maritime Zones Act, approved by the Senate of the Philippines, has attempted to further enforce the illegal quote-unquote arbitral award of the South China Sea by domestic legislation and include China's Huangyandao, most islands and reefs of China's Nansha Kundao, and their adjacent waters into its maritime zones, which severely violates China's territorial sovereignty and maritime rights and interests in the South China Sea. China firmly opposes it and has lodged solemn demarches to the Philippines, or protesta. Demarches. Okay. Kayo, for example, kahapon, pinag-usapan natin yung China, yung Coast Guard Act o Coast Guard Law ng China. Yung Coast Guard Law ng China. It's a domestic law. Kanila lang yun. It's their own law for their own country. Pero, ine-enforce nila sa isang teritoryo na wala sa kalingkingan ng kanilang lugar. Ni hindi man lang nalapit sa kanilang bansa. So, who are you to dictate us on what laws we will approve in our own country? Pinakailaman ba namin yung Coast Guard law nyo kahit it's illegal? Yung illegal enforcement nun sa Pilipinas? No, we did it. Because we recognize the sovereignty and the independence of China as its own state. Ba't nila tayo pinapakailaman? Who you? Who you? Wala silang karapatan sabihan tayo kung ano yung gagawin natin. Lalo na sa teritoryo natin. Lalo na tayo yung nasa tama. Huwag nila tayong babalikan na sila ang may historic right. Dahil sabihin ko lang ulit, dahil binasa ko yung desisyon ng UNCLOS at kung may nagsabi sa inyo na binasa nila yung UNCLOS pero hindi nila kayang sabihin to, ibig sabihin hindi nila binasa ang UNCLOS decision. Yung UNCLOS. Yung decision ng Permanent Court of Arbitration. Pag binasa nyo yung decision ng Permanent Court of Arbitration, sinabi doon na kahit meron kayong claim na historic right dyan sa mga what do you call this? Sa teritoryo na yan o dyan sa body of water na yan. Nung pumirma ka sa UNCLOS, wala na. Void na yung claim mo dahil pumirma ka sa UNCLOS. Nakasulat yun doon sa PCA decision. So wala na silang historic right. Tapos ngayon, pupunta kayo sa kabilang side. Sa Benham Rice. May research daw. Research. That's BS. That's a load of crap. Ano i-research nyo doon? Hindi nga sila nagpaalam eh. Pumasok sila sa territorial waters ng Pilipinas.
Ipa-stop natin kay Pacquiao. Oh. Wala ka ng historic right sa West Philippine Sea nung pumirma kayo sa UNCLOS. Wala na. Parang ganito lang yan, mga kutsero. Halimbawa ako, binenta ko sa inyo yung bahay matanda namin. Halimbawa lang. Nagkapirmahan tayo ng kontrata. Binenta ko sa inyo, nagbayad kayo ng tama. Halimbawa lang. Tapos, pagkatapos nating magkabayaran, bigla akong sinabi sa inyo na, ay, teka lang ha. Yung garahe, akin pa rin, maikiparada ako. Pwede ba yun? Di ba hindi? Di pwede yun. Nag-usap na tayo eh. The garage is part of the house. It cannot exist without the house. So, paano magiging sa'yo yung garahe? Ganon. Ganon din yan. Nung pumirma sila sa UNCLOS, itong si China, wala na kayong claim. Nirelinquish niya yung claim nyo. So, hindi pwede magtira. Bakit? Kasi nakasulat sa UNCLOS, 12 nautical miles territorial waters. Moving on from the 12 nautical miles hanggang 200 nautical miles ay exclusive economic zone of the coastal state. Mukha bang nasa 200 nautical miles ng China yung West Philippine Sea? Malabo. Layo eh. So yung claim nila is BS. Walang basis to itong China sovereignty, jurisdiction, etc. That's all BS. Aminin na lang nila. Gusto lang nilang angkinin yung teritoryo. And even if it is the case na aminin nila, papayag ba ang Pilipinas? Siyempre hindi. Bakit? Nasa atin na ang jurisdiction eh. Kaya nga kampi sa atin yung mga kaalyado natin eh. Kasi tayo nasa tama. At syempre, dahil tayo nasa tama, ay makikipag-alyansa sila sa atin kasi the enemy of my enemy is my friend. That's politics. That's politics. So, will there be a solution dito? I don't think it will happen anytime soon. Not anytime soon. Yung solution dito, malabo. Baka siguro kailangan mapuwersa si China to do something. Or, we do something short of war. Or, gayahin natin yung ginagawa nila. Gray zone tactics din. Pero ayaw nila eh. Ayaw ng Coast Guard. Ang sabi nila, they don't want to go down to the level of the Chinese daw eh, sabi. Hindi, gano'n lang yun. Gano'n lang kasimple yan. But again, like everyone, and also the President of the Philippines, we are hoping for a peaceful resolution dito sa West Philippine Sea. That's the hope. But anyway, may nag-send sa akin ng screenshot. May nagpapapansin na naman sa akin. Ginagawa na ako ng chismis. Nagre-recruit daw ako. In the first place, hindi ko kailangan mag-recruit. I have enough employees. I have enough employees, guys. Pangalawa, pakita nila ebidensya. Pakita nila ebidensya. Hamon-hamon pa. Sagutin ko raw yung chismis. Magpakita kayo ebidensya para meron akong sagutin.
Ganun naman kasimple yun eh. Nakita ko yung pangalan niya dito kanina. O, si Jay Guevara. O, baka nagpapa-shoutout lang yan. Ikaw magsalita. Hindi ko nga siya kilala eh. Ang bobo-bobo ng mga Duterte Balahura supporter. Sobra. Ang bobo talaga nila. Promise. Wala silang alam. And I'll see all of you in our next Coach Jared Live. God bless you. See you next time, guys. Bye! Huwag ganun. Huwag natin gawing tanga mga Pilipino. Mas maganda kasi nasa lugar ka ng tama kaysa yung pinipilit mo yung pagkakamali. Are they willing to go that far? Hindi makakalimutan ng Pilipino yan hanggat di nasasagot niya. Sino ngayon nagsasabi ng totoo?